I can always say sa mga nandoon sa Manila na hindi ako makauwi kasi inimbita ako ni Attorney Lapina. I am happy to be part of the 2023 National Peace Consciousness Month celebration and to officially open the Peace Village, where we showcase the gains of our peace-building efforts in the Davao region. The Peace Village grand opening is a special moment in Davao's quest for enduring peace and prosperity. This exhibit celebrates the insurgency-free status of Davao region. For Davao City, the successful end of our anti-insurgency campaign saw the impact of Peace 911. An insurgency-free Davao does not only mean our communities are already free from the NPAs that terrorize our people. It doesn't only mean that the era of NPAs murdering civilians and lumad leaders, killing soldiers in ambuscades, and cowardly using the use of landmines if they are not busy threatening transportation, agricultural, construction, or mining companies to collect extortion money that fund their terrorist activities, and now it is over. Insurgency-free Davao City also means Davaoenos, especially those who are residing in Paquibato District, Marilog District, and Calinan District are now able to sleep soundly at night. It also means they wake up the next day to a life full of hope, full of promise, and full of opportunities ahead of them. When the NPAs were lording over Paquibato, Calinan, and Marilog, peace and development were something to be desired. The only things constant in the lives of people under the shadows of the NPAs are misery, fear, and complete desolation. We turned this around last year when we swept the terrorists away thanks to our brave soldiers, government workers, leaders, members of the communities, and people from sectors sharing the same commitment to bringing ang mga naminaw, bandi kasabot Bisaya. Years ago, hindi ko na lang maalala kung vice mayor ako o mayor ako, Commander Parago. Dadalhin kita doon. So dinala na ako doon ni President Duterte at the time, and then pagdating namin, meron silang dalang mga alak, may dala silang sigarilyo, and then when we arrived, binigay yon sa kanya. He was sitting in a kanaganing barong-barong na ay lingkuranan sa gawas. Nga na, naglingkod si Parago. Tapos gihatag sa iya murabag Ginoo ba, nga gibutangan og halad nga, wala binuang, gihalaran og elimnon, niya, gihalaran og sigarilyo, niya, pagkahuman nga. Mo niya ako ang anak, si Inday Sara. And then he said, kailaman mi sa imong anak. Kilala namin, anak mo. Pero pwedeng papuntahin muna natin siya doon sa isang kubo kasi merong kakausap sa kanya. Sabi ni PRD, sige, dalhin niyo. So pinasok ako sa isang kubo. Pagpasok ko doon sa kubo, merong... Hindi ko lang alam kung magkaedad kami o mas bata pa siya sa akin. Pero merong lalaki na nag-aantay doon sa loob ng kubo. Tapos pinaupo ako, nakaupo na siya pagdating ko, pinaupo niya ako. And then iniwanan kaming dalawa. And then he started talking about ang kalihukan, unsay ginabuhat sa kalihukan, unsay ilang tumong, ano yung ginagawa nila, ano yung vision nila para sa bansa, ano yung mga gusto pa nilang gawin, mga ganyan. Ano yung problema ng komunidad, ano yung problema ng bansa, ano yung problema ng society.
So hindi ko naman alam kasi kung ano ang gagawin ko doon. So unang-una, nakinig muna ako sa kanya. And then, habang nakikinig ako sa kanya, sa simula, naiintindihan ko pa siya. Pero habang tumatagal, hindi ko na maintindihan kung ano yung unsay tumong nga naglingkod ta dirihin, nag-istorya unsa. Ayan, so nakikinig ako sa kanya, and then hindi ko na maintindihan. And then, he has this kind of paulit-ulit, tapos monotone na boses na napaisip ako.